Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. YouTube membership. Baka lang gusto nyo. How to join? Press nyo lang yung join button para makita ang exclusive perks na in-offer ko, like live streaming kung saan pwede kayo magtanong, etc. So ngayon mag-proceed na tayo. May bida tayo. So bida natin ay babae, pwede rin naman lalaki kung introvert siya. So, i-describe ko yung tao dito. Tingnan nyo kung makilala nyo to. Kung kayo ba to, person nyo, o someone na malapit sa inyo. Yung gender kasi dalawa, di ba? Babae. Yung isa naman, lalaki, pero introvert. Since nakakalito, di ba? Mag-focus na lang tayo sa babae. Okay? Pero, again, pwede nga rin to sa, lalaki. Kung introvert, kaya lang kasi ang hirap magkwento na ganun yung sasabihin ko, dalawa yung gender, malilito tayo, di ba? Kaya doon na lang, babae. Okay? O pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender for as long as tumatama naman sa inyo yung sitwasyon. So again, anong meron dito sa babaeng to? Four of Swords. Ayun nga pala yung babae natin. Pwede siyang single, byuda, or baka ito yung ex-wife o ex-girlfriend ng iba sa inyo. So ano tong Four of Swords? Four of Swords, the Sun, Ace of Swords, Chariot. Ano to? Four of Swords. Kasi ang dating may someone na nagko-contemplate siya tungkol sa communication. May hinihintay kasi siyang communication actually. Ewan ko kung kanino, more like sa taong gusto niya. Kasi may dasan dito. So, more like interesado siya sa taong to. Na para bang ang dating sa akin, ang gusto niyang mangyari siya yung i-approach. Okay? Hindi siya yung kukontak. Kasi nandito tong Chariot. Yung Chariot mukha siyang Cancer. Sabagay, Cancer naman siya talaga. Pag Cancer kasi medyo mahiyain. Or kung di man literal na ganon, hindi natin gagawin Cancer, edi magiging house to. So may someone na playing safe. Kasi kung gawin natin tong house, yung Chariot,
playing safe siya. Gusto niya nasa comfortable, ano ba yan? Comfortable zone. Or, ang dating, ayaw niya mag-take risk eh. So, yun, ganun. May nihintay siya dito. I-approach siya. Ay, may 3 of swords pala, oh. Inihintay niya i-approach siya ng taong nakapanakit sa kanya. Alamin natin anong nangyari. Kasi parang nasaktan siya eh. Kaya pala ayaw niya mag-initiate ng action kasi nga na-hurt siya. Anong reason? Bakit siya na-hurt? O anong pinagawayan nila? Ano to? Mukhang long distance relationship to eh. Clover, dog, sheep. Lalaki yung bida natin. Ay, lalaki. Babae pala, no? Babae to, diba? Sabagay, sabi ko nga kanina, babae or lalaki na introvert. Kasi may naisip ako unang senaryo. Kung lalaki yung bida na introvert, eh di long distance nga. May third party kasi dito. Pero saglit lang yung connection eh. Parang pinagsilosan niya. O yun. O pagsisilosan pa lang. Pero nandito kasi yung Clover, so more like hindi seryoso. Basta, yung lalaki may pinagsisilosan siya or baka nga may third party talagang nangyari kaya lang saglit lang yung naging relasyon nila nung babae. Tapos yun ang reason bakit siya na-hurt. Dahil sa parang fling or recently lang to pinagsisilosan nung lalaki. Kaya di sila nag-uusap, na hurt yung lalaki or baka nga naghiwalay na sila. Ngayon, kung babae baka hindi naman kasi tatama tong third party sa babae. Kawalan ng time. Pero long distance pa rin. Walang time. Yun yung hinihimoto ko na dito. Feeling niya di siya priority or di nagsiseryoso yung partner niya. Basta ganun.
Pero dun sa babaeng part, walang third party. Dun lang sa lalaki na introvert. Anyways, eto. Oh, Hierophant, oh. So, eto na yung potential outcome natin, Hierophant. So, pag lumabas to, ito yung commitment card natin. So, more like, may reconciliation na maaaring mangyari. Priority pa rin ang relasyon. Magiging counseling na rin kasi yan, Hierophant. Or, alam ko may kinalaman din siya sa truth eh. So, may confession na maaaring mangyari. Confession ng feelings, heart-to-heart conversation. Pero ang mahalaga nga eh, maayos din, okay? Happy ending naman, don't worry. Anyways, since love reading to, anong clue natin dito? So, doon muna tayo sa lalaki. Yung possible partner ng lalaki sa reading na to. So, again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ito yung partner. Tanggalin ko na nga to. Ano eh, masikip. Or, sagabal. So, possible partner ng lalaki ay Pisces, Aquarius ulit. Dun sa babae, ito naman yung partner niya. The possible partner ng babae ay Virgo, Gemini, Cancer. Ay, teka, ito pala, oh. Dun sa lalaki, sabi ko Aquarius ulit. Isa sa air sign. Gemini, Libra, Aquarius. O, kauri nyo. Libra. Ayun, kung di tumama sa inyo tong reading, edi baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible partner niya. Ay, partner. Ito yung possible zodiac sign nung kakilala nyo na maaaring tamaan ng reading na to kung di man tumama sa inyo. Taurus, Leo, Aquarius. Dito naman, another clue. Same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. May someone na brown ng buhok. Payat. Markings. Pag ganyan, may something sa kanya na parang malayo pa lang siya, makikilala mo agad. Tulad niya, no. Kakaiba kasi. Isa siya lang naman may ganyang itsura. Di kilala mo agad. Sabihin nating tato, scar, hikaw, or ganyan siguro. May marka sa mukha, or balat, nunal, taling. Basta may marka sa kanya na mapapansin agad. Tulad nun, hikaw sa ilong. Ito naman, white gray hair. Baka matanda na yung isa sa bida. O para silang ganto na buhok. Basta may someone na white gray hair. Or kung di man literal na may edad na yung tao dito, baka nagpakulay ng buhok. Uso naman kasi yan sa kabataan ngayon. Papakulay sila ng gray. Ganyan buhok. Tulad nga nito, tingnan niyo yung babae, bata pa siya pero ganyan na agad ang buhok. Depende sa trip.
Anyways, ayusin ko lang itong mga ginamit ko para hindi magulo, di ba? Para presentable. Teka, ito pala. So, dito naman tayo sa susunod na deck. So, sa part na to, rumble-rumble na. Para makarami tayo ng information. Hindi ko usually kina-clarify to. Kasi nga, rumble-rumble yung masasagap ko ditong information. Sana ganito na lang. Kaya lang ganun eh. Kasi ano to eh, someone na pinagkakatiwalaan nyo. Magiging enemy. Particular babae. Sabihin natin friend. Someone na pinagkakatiwalaan. In general na lang. Basta malalaman ng iba sa inyo na fake pala. Pero particular babae. Babae yung hidden enemy. Kasi babae yung nagwe-wear ng mask dito. Pero kung ito nga at doon, kung nag-switch sila, mawawala na yung enemy na yon or baka magkabati sila ng enemy. Kaya lang, kaiba nga, di ba? Nahuli yung Lanemika. So, beware. Whether babae o lalaki yung nanonood, beware sa babae. Kung meron siyang, sabihin natin, may mag-o-offer sa iba sa inyo na ng something sa period na to, at babae yun, decline nyo na kasi may chance nga na mabetray ang iba sa inyo. Lalo't babae. Kung lalaki, di okay lang tanggapin. Pero kung babae, medyo alarming. Lalo't nag-aalok siya ng business proposal o job offering. Tapos babae siya. Pag ganun, medyo alarming nga. May chance na magoyo kayo. So, decline the offer na lang para mas safe. Ano pa ba to? Actually, ibang case dito magse-separate yung iba sa inyo. Rivalry maraming case kasi yung rivalry. Pwedeng third party or inggitera. Again, babae ha. Babae yung magiging enemy dito. May karibal yung iba sa inyo dito. Magiging karibal. So again, kung dito third party na babae yung other person, in general to basta karibal. Kasi malawak yan. Pwedeng sa trabaho, di ba? Mapapansin naman ng iba yun na parang pabida yung babae. Ayaw masapawan, gano'n. Or sa friendship, di ba? Pwede rin. Anyways, last na to. Kasi, magto 20 minutes na Last spread. Pero hindi pa to last deck. Last spread lang. Kasi may pinaka last deck tayo.
Ito maganda. Bambino la Lettera. So, sa case na to, saan natin ang reconnection. Or baka may tumawag sa iba sa inyo, or mag-text someone na hindi nyo na nakakausap, kaya nga reconnection. Tawag text. Ngayon, ibang case, ang laman ng mensahe na matatanggap ng iba sa inyo ay all about children, o baka anak ng iba sa inyo yung tatawag o magme-message. Sa period na to, lalo't nasa malayo siya. Actually, you love interest din. Posible, Kaya lang tatagpuan lang tong taong to sa social media. Para sa iba sa inyo, new connection ba? New connection, doon makikilala sa social media. Anyways, tanggalin na natin to. Dito na tayo sa last deck na sinasabi ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3 card. General advice at prediction na to sa period na to. Okay? Apology, baka ito na yung isa sa mensahe o tawag na matatanggap ng iba sa inyo. May mag-apologize. Sabi, apology. Forgiveness through mutual understandings. I'm sorry, sabi doon. Confession, Baka isa na rin to sa mensahe na matatanggap ng iba sa inyo or call. Confession. Releasing a secret. Pursuing virtue through honesty. So, kung di siya literal na confession, ay baka gossip. Or pag-release daw ng secret, di literal na confession na nga yun. Anyways, ang huli, embrace. Find peace with your current state of being. In short, huwag stressin ang sarili. Hanapin anything na pwedeng magbigay ng comfort sa iba sa inyo. In short, walang masama mag-relax din pag may time sa period na to para syempre sa peace of mind. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.